Iniharap din sa media kahapon si Pastor Apollo Kibuloy matapos nga siyang mahuli sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Yan ang pampagising na balita ni Brian Castillo. Muling nasilayan ng publiko si Pastor Apollo Kibuloy nang iharap siya sa media sa kauna-unahang pagkakataon matapos ng ilang buwang pagkatago. May takip na scarf ang kanyang mukha at naka-orange t-shirt na suot ng mga preso. Dahil sa suot na jacket, hindi kita kung siya ay nakaposes din. Kasama rin ni Kibuloy ang 4 pang kapwa-akusado na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crisente Canada at Sylvia Semanes. Ayon sa kampo ng pastor, kusa siyang sumuko sa mga otoridad. He surrendered. Note that the police has been there for the past 15 days. Pero hindi talaga siya nakita. He did not want anymore his flock to further suffer. You know, one already died, 59 had already been hospitalized, 4 of which suffered heart attack. Pero giit ni Interior Secretary Benner Abalos, napilitan na lang nalimutang si Kibuloy nang mapalibutan at makorner sila ng mga pulis sa loob mismo ng KOJC compound sa Davao City. Nasa kote na eh, uli na eh. No? I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. Pero kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng pulis at doon ka rin nakuha, halos yun na yun eh. Umaga ng September 8 nang ikasa ng Police Regional Office 11 ang tinawag nilang final assault na tatapos sa mahigit 2 linggo na ng paghahanap kay Kibuloy sa KOJC compound. Agad daw pumosisyon ang nasa 1,000 tauhan ng Special Action Force o SAF at Special Weapons and Tactics o SWAT para palibutan ang gusaling natukoy na pinagtataguan ng pastor. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. Because I see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasan siya eh. Alam na rin na nandiyan kami. So naglulukuhan na rin tayo dyan sa mga searchers na yan. Pinaligiran namin at siniguro namin kung na makalabas. Alauna ng hapon, itinakda ang dapat sana tuluyan ang paglusog sa gusali para dakpin si Kibuloy. Pero hindi na tuloy ang 1 PM deadline at iniurong sa 3:00 ng hapon ang assault hanggang sa nagkaroon ng high-level negotiations kung saan naglatag daw ng 2 kondisyon si Kibuloy para lumutang. Una, ang pagsakay sa eroplano kung ibabiyahe siya sa Maynila. At pangalawa ay ang hindi sila magkita ni General Torre. Sa huli, minabuti raw ng PNP na sundin ang mga hiling na ito. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. Pinabulaanan din ni Abalos ang mga haka-hakang hindi sa KOJC compound nagtatago si Kibuloy. Outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing hindi siya magpapahuli, hindi ba? Naahuli siya doon mismo sa loob. Mula sa Davao City, inilipad sa Manila si Kibuloy sakay ng C-130 aircraft at lumapag sa Villamor Air Base alas 8:30 kagabi. Agad silang ibinyahe patungong PNP Custodial Center sa Campo Crame. Sumailalim ang mga naaresto sa physical at medical examination at booking procedure kung saan kinunan sila ng mugshots at fingerprints. Naniniwala naman si Abalos na hindi malabong may mga tumulong kay Kibuloy na magtago. Wala akong tinutukoy maski sino, pero undoubtedly meron nag-harbor dito, meron nag-obstruct dito, no? I'm sure of those things, no? So kung sino man yun, it's up to the police to investigate. Hiling ngayon ng kampo ni Kibuloy, isailalim ang pastor sa house arrest o ilipat siya sa kustodiya ng AFP. We are hoping that the court would grant the same, no, or at the very least a house arrest, knowing that he is already 74 years old, he has a health condition.